RS number 28, Raymond Atmaas, please come in. Raymond. Mayor at Elaine, malaking na panahon na daw na dapat kilalanin ang serbisyo na ibinibigay ng ating mga barangay health workers. Ito ang paniniwala ni Senador Christopher Bongo kasunod ng inikain nitong bill na Senate Bill number 412 o ito yung Magna Carta for Barangay Health Workers. Sabi ni Goan na siyang chairperson ng Senate Committee on Health sa nakalipas na 19 Congress, ang mga BHWs ang mga frontliners sa delivery ng primary healthcare services sa mga barangay, kaya dapat lamang na mabigyan sila ng karampatang benepisyo. Napatunayan yung kanilang sakripisyo at serbisyo noong panahon ng pandemya. Ngunit sa kabila nito ay mga volunteers lamang ang turing sa kanila. Kaya wala silang mga benepisyo at ganoon din ang security of tenure. Sa panukala ni Senator Go, mabibigyan ng benepisyo ang mga BHWs na merong buwan ng honorarium na 3,000 hanggang 5,000 piso. Iwalay pa dito yung kanilang mga transportation at subsistence allowance, hazard pay, insurance coverage, health emergency allowance sa panahon ng National Health Emergency. Ang Magna Carta for BHWs ay naaprobahan na sa nakalipas na Kongreso ngunit hindi ito naging batas dahil hindi nagkaroon ng bicameral conference upang pagtugmain yung magkabilang bersyon ng Kamara at ng Senado. Ito si R-Way 28 Raymond at Raymond. Yes, Mayor. Di pa dumadalo si Senator Bongo sa Diheg kay dating Pangulong Digong? O tahimik lang? Senator Bato ay hindi pa dumadalaw dahil bakit? Ang problema kasi daw doon, Mayor, hindi sila kasama doon sa listahan na maaring pumasok sa loob, sa oblo. Oo. Di ba si Senator Amy balik-balik na sa the Netherlands na hindi man lang niya personal na nakaharap si Pangulong Duterte kasi ang nakalista lang doon ay immediate family members and lawyers. Limited lang daw doon, Mayor, and their girlfriend. Yung ibang mga supporters nila hindi po pwedeng pumasok doon sa kulungan ng ICC. Pati si Secretary Harry Roque di pa rin nakapasok sa oblo? Sa kulungan? Hindi ko alam, Mayor, kung nakalista siya as one of the lawyers, pero kung wala daw siya doon sa category ng lawyer at saka direct family members ay hindi. Di ba si Senator Robin, ang kaharap niya doon ay yung standee nung nagpunta siya. Oo nga, ano. Habang nagkakape sila. Nagkakape siya pero yung kaharap niya ay standee. Dahil hindi rin siya kasama doon sa pwedeng pumasok at makaharap personally ang dating Pangulo sa kanyang kulungan. Ayan. Pero ang sabi ni Senator Bato, mag-aala Leonardo DiCaprio ba siya? Catch me if you can? Parang idol daw niya si Senator Ping. Hindi naman niya inaamin pero mga pahiwatig na ganun I will cross the bridge when the bridge is constructed. Mukhang ganun. Nakasagot sa amin. Yung tulay yata hinahanap niya, ayan, bridge to nowhere. Ayan. Ayun, yun lang. Kaya lalo lang may mga pahiwatig kasi lately, kaya sabi niya if they want to commit the same mistake, libre daw yung Malacanang na ulitin yung gaya ng ginawa kay dating Pangulong Duterte. Pero hindi naman niya sinasabi na siya ay magpapahuli. Ganon. Pero sa nangyari kay dating Pangulong Digong, paleko, di magpapahuli ito ng buhay. Ayun, yan ang problema. Kaya sabi niya, tinanong namin, pupunta ka ba sa SONA? Ay hindi, ba't pa ako pupunta doon? Makikipagplastikan lang ako sa kanila, sabi ni Senator Bato. Ayan. So, manonood na lang sa TV. Pwede. Pwede mo kung nasaan man siya. Itong break, minsan lang namin siya nakaharap. Nagpunta sa Senate. Ever since, wala na. Hindi na ito nagpapakita dito sa Senado. Okay. Sige, good luck kay Senator Bato. Ayan.
busy sila sa paghahanda, Mayor, at isang linggo na lang, babalik na o magbubukas O nga na ang pala, session ng session. 20th Congress na pagsisimula doon sa State of the Nation address ng Pangulo. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. Ito si RH28, Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpaas mula sa Senado. Ayan.